Yung mga taong may kapanatagan, pag sumakay ng jeep, sumakay ng bus, tulog agad eh. Bakit? May kapanatagan eh. Hindi niya namamalayan eh. Kinukuha na yung kanyang wallet, kinukuha na yung kanyang bag. Continue. Yun yung utos ng ating Panginoon sa kanilang pagmimisyonan. Maliban sa huwag magdadala ng lukbutan, huwag magdadala ng ekstrang damit, marami pa siya mga sinasabi. Pero sa inyong pupuntahan, manatili kayo sa bahay na inyong tutuluyan, kainin ninyo ang inumin ang mga idudulot sa inyo, anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa, huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. At ito po yung isa sa mga instruction niya. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kapayapaan, ito ang pinakaunang ipinagkaloob ni Jesus. Ipinagkakaloob ni Jesus at maging ng kanyang mga alagad sa lahat ng mga taong kanilang nakakatagpo. Kaya nga tayo, bilang mga tinawag ng ating Panginoon, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, dapat tayo din, ang daladala natin ay kapayapaan. Paano natin malalaman na ang ating daladala ay kapayapaan kapag dumating tayo sa isang lugar, yung magulo, aayos, magiging mabuti, magiging masaya. Pag dumating tayo sa isang lugar, yung mga may argumento, may mga pagtatalo, may hindi pagkakaintindihan, pag dumating ka sa lugar na yon, magkakaroon sila ng kapayapaan. Pero kung ang pagdating natin sa isang lugar ay nagkabahabahagi, nag-away-away, nagkagulo, ay ang daladala natin hindi na kapayapaan, kaguluhan. Problema ang dala natin. Kaya nga tayo tinawag ni Lord ang dalhin natin, tagapagdala tayo ng mabuting balita. Kaya nga hindi dapat tayo pinanggagalingan ng kaguluhan at pagkakabahabahagi. Dapat tayo yung simula ng pagkakasundo, pag-iibigan, pagkakaisa, kapanatagan at kapayapaan doon sa mga taong ating pupuntahan. Ang mga alagad ng kaniyang isinugo, ang dala nila ay kapayapaan. Bakit nga ba mahalaga ang kapayapaan? Bakit nga ba mahalaga ang kapayapaan? O, diba? Dahil sa pamamagitan lamang nito, makakamit ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. So, kailangan pala natin ang kapayapaan sapagkat pag nagkaroon na tayo ng kapayapaan, ang kasunod nito ay kaligayahan at pagmamahal. Oo nga naman, no? Mahirap kang magmahal at magkaroon ng kaligayahan kung walang kapayapaan. So, napakahalaga pala na mayroong kapayapaan para sumilang o makamit natin, maranasan natin ang kaligayahan at pagmamahal. Kapag may panloob na kapayapaan, maglalaho ang lahat ng takot, sakit at pagkaligalig at magiging maayos ang lahat ng bagay na itinuturing na mahalaga. Tinampo ninyo, pansinin ninyo yung statement, yung mga pananalita sa ating pong pagbasa. Napakahalaga ng kapayapaan. Yun ho kapayapaang tinutukoy sa ating pong pagbasa, yung panloob. Kasi pwedeng sa panlabas, panatag, may kapayapaan, pero sa loob, puro kaguluhan, puro takot, pag-aalala, pangamba. So, ang pinakamahalaga pa rin sa lahat, yung kapayapaang pangloob. Ano natin malalaman na ang isang tao ay payapa? Pag nahiga sa banig, pag nahiga sa higaan, humihilik agad, palatandaan ng may kapanatagan. Yung mga taong may kapanatagan, pag sumakay ng jeep, sumakay ng bus, tulog agad eh. Bakit? May kapanatagan eh. Hindi niya namamalayan eh. Kinukuha na yung kanyang wallet, kinukuha na yung kanyang bag, kinukuha na niya yung kanyang kasangkapan. Bakit? May kapanatagan eh. O, diba? Pero yung walang kapanatagang pangloob, kahit malamig ang kwarto, aircon ang bahay, masarap ang pagkain, walang kapayapaan, hindi yan masaya, hindi yan makakatulog ng normal, hindi makakatulog ng maayos. Bakit? Walang kapayapaang pangloob. So, Thank you, God, for everything.